nyo ba mga pre, na bukod kay Jack Araguta, meron pong isa na nagpapakalat ng fake news dito sa ating Pangulo. Etong babaeng ito ay si Raquel. Raquel. Raquel Monteros. Kilala niyo ba to? Si Raquel Monteros po, ginawan po, inedit po, or iwan ko kung inedit ba to or AI. Diba? Hindi ko alam kung AI ba to. Papakita ko to sa inyo. Ito po i-flex ko sa inyo mga pre. Yung ginawa ng basurang ito. Yan po yung ginawa sa ating Pangulo mga pre. Nakita ko to. Nakita ko tong ano na to, pero nakapost po sa isang group. Ayan. So, grabe yung ginawa nila dito sa kay PBBM. No, ginawan po nila ng ito fake news na naman po ito eh. Wala naman pong ganito na larawan ng Pangulo. Wala po. Wala pong gumawa nito, okay? Hindi po ito nangyari sa Pangulo mga pre. Alam na natin na nagkasakit yung Pangulo, pero hindi po ganyan. Wala pong larawan na lumabas. No, ginawan lang po nila ng kasinungalingan, nag-edit-edit lang po sila para po sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pangalan po ng nag-post si Raquel L. Monteros. Ewan ko kung masi-search po natin dito sa Facebook, pero try ko lang. Raquel M. Monteros. Tingnan ko lang Raquel M. Monteros. Try lang natin. Malay natin, makita natin. Wait lang Kasi hindi na po ito tama yung kanyang mga ginagawa dito. Okay, nakita natin. So, ito po yung kanyang picture, wait lang. Ito po yung kanyang picture, si Raquel Monteros. Ito po yung kanyang Facebook. Okay? Ito po yung kanyang Facebook, mga pre. Ayan. Mamaya, i-content ko rin po ito sa Facebook. Okay? Kasi hindi maganda yung ginagawa nitong basurang ito. Tingnan natin yung kanyang pagmumuka. Ayan po, yung kanyang pagmumuka. Mukhang pukpok sa kubaw. Okay? Hindi ito dummy account. Totoong account po ito. Hindi po ito dummy account. Okay, totoong account po ito. Ayan po yung kanyang pagmumuka na mukhang hampas lupang pokpok sa kubaw. Siya po yan. Ayan po. Yan po siya. Mamaya ka sa akin, viral ka sa Facebook, okay nang ina mo ka. Yan po kapangit-pangit, baho pa ng kilikili nito siya po yan mga pre. At tingnan natin yung iba pang taga Cebu City. Nasa Cebu po ito sa mga Cebuano dyan, baka makilala nito. At tingnan natin yung siya yung nag-post dito. Ito yung larawan ng Pangulo. Ayan. Ito yung caption niya dito, ito. Kumusta na kaya si BBM? Ibalik sa St. Luke's Hospital. Kasi pinost niya talaga to mga pre. Bukod sa kanya, may nagpakalat pang iba. Ayun dito, kumusta na kaya si BBM? O baka magalit na naman ang mga loyalista. Bakit ayaw nyo kasi sabihin? Yun yung nakapost dito So ayan mga pre. Fake news po ito. Tapos may nag-comment pa dito, magkatotoo sana. Mamaya isa-isahin ko kayo yung mga pagmumukha nyo. Kasi hindi po ito maganda Hindi magandang biro yan. Oo, na pinagdadasal nyo pa sana maging totoo.
yung nangyari sa Pangulo. Hindi maganda yan. Okay? Pero good luck sa inyo. Kasi ang sa Facebook kasi pag nag-viral ka sa Facebook, tapos ganyan pa yung ginawa mo, yari ka agad sa NBI. Hahantingin ka agad talaga. So ito po yung ating yan mamaya, no? Kumbaga, iko-content diyan sa sa Facebook natin. Bukod dito sa YouTube. Ayan, so photos, albums, cover photos. Okay, tingnan natin. Okay, may pinopost pa siyang mga larawang ganito, oh. Tapos yung ugali, basura. Grabe. Okay. So, nasa Cebu po ito. Sa Facebook po, lahat po ng details niya, ilalagay ko sa Facebook mamaya. Okay? Kasi itong ginawa niya kay PBBM, mga pre, hindi po ito maganda. Pinost niya. Okay? Pinost niya po talaga yung ating Pangulo. At hindi maganda yung kanyang ano dito. Yung kanyang yung mga caption niya. Okay. Mabuti naman. Ano natin to kay Attorney Claire. Okay. So, eto na mga pre, no? Idugtong po natin. Idugtong po muna natin. Sino ba yung mas magaling? Eto, kung kayo po yung tatanungin, sino po ba yung mas magaling? Si Tito Sen o Chis Escudero? Baka alisin niya yan. Hindi, nakasave na po yan sa akin. Nakasave na po yan. Ako pa ba? Ako pa ba? Mariusip naman. Kung ako magtatanong sa inyo, sino ba yung mas magaling? Si Tito Sen ba? O si Keso? Eto sa usaping impeachment, malinaw dapat ang paninindigan. Kumpara natin yung dalawa mga pre. Diba? Mana sa'yo yung ugali na yan. BPM 2.0, DDS na DDS. Siyempre, ano ka ba? Pag binaboy ko si Digong, mas matindi pa dyan. Diba? Pag binaboy ko si Digong, alam niyo ba, pag ako ng baboy, mas matindi pa dyan. Kaya yung madidilis umiiyak Depende po yata kay Heart Bro Ballpoint Man. Sana all no si Heart jackpot. Mamahalin yung sing-sing. Tapos pera ng taong bayan. May kasalanan dyan si Cheese. Diba? Pero anyway, eto na. Shoutout kay Rick Aninga TV. Ayan. So, pag-usapan po natin, etong, ikumpara natin yung dalawa. Ang impeachment ay hindi personal. Hindi ito pwedeng tawaging drama-drama lang. Hindi ito pwedeng opinion lang. Impeachment kasi ito Diba? Ito ay proseso ng konstitusyon para panagutin ang pinakamataas na opisyal ng bayan. Diba? At dito makikita ang malaking pagkakaiba. Si Tito Sen, malinaw ang tindig. Diba? Kapag nakasulat ang batas, susundin agad. Diba? Kapag nakasulat ang batas, kailangan talagang yun yung masusunod. Kapag malinaw ang proseso, walang dapat harangin yan. Diba? Si Tito Sen, tumatayo bilang tagapagtanggol ng saligang batas. Pero ito na mga pre. Si Chis Escudero kaya? Si Chis Escudero kaya? Imbes na maging leader ng accountability, parang siya pang nagiging balakid. Parang gusto niyang gawing pwedeng mamaya na lang. Ang impeachment. Pwedeng mamaya na lang. Parang gusto niyang lagyan ng delay at palusot ang isang prosesong malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Si Chis Escudero, hindi ito, alam mo, hindi ito pwedeng schedule na ganun-ganun na lang.
Oo. Dahil mamaya na lang, nagkakapi pa ako eh. Diba? Hindi ito pwedeng i-postpone. Kailangan tuloy-tuloy. Diba? Hindi ito meeting na pwedeng i-reschedule. Ha? Impeachment. Impeachment ito, cheese. Cheese, keso. Ha? Oh. At ito ay nakasulat sa saligang batas. Ha? Oh. Kapag ang senador mismo ang humarang sa proseso, ang mensahe niyan malinaw. Mas pinoprotektahan ang kapangyarihan kaysa sa pananagutan. Diba? Kaya kung usaping liderato, si Tito Sen tumitindig para sa batas talaga. Diba? Habang si Cheese Escudero parang tumitindig para sa delay, tumitindig para sa mga magnanakaw, tumitindig para sa isang bastos na pamilya. Diba? So, yun po yung kaibahan ng dalawa. Sa madaling salita, si Tito Sen may paninindigan. Habang yung isa, walang paninindigan. Mamaya, pag-uusapan din natin yung may gumagaya kay Cheese Escudero, si Marcoleta. Oo. Hinarang ba naman yung impeachment ni Sara Inday Sayad Lustay Duterte? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero syempre, yan, sa hindi pa nakakapag-like, share, subscribe sa ating live ngayon, kalimbangin nyo na po yan. Para po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan.